O, di ba? Sinagad-sagad ko na rin talaga ito doon. Dahil may kinalaman. Uy, alam mo, nakakaloka tong episode natin. Kasi nung binalita ko na to. Kasi di ba ginamit ko pa ngayon ng picture, nilapitan pa ako ni Winwin Marquez. Tapang, ang bait-bait niya ha. Although, naging kaibigan ko na siya. Dati pa. At ang talagang kaibigan ko ay ang parents niya, Alma Moreno and Joey Marquez. Lalo na si Chong Joey. Si Alma, madalas ko na i-interview yun. Pero kami ni Chong Joey, minsan sa isang pagkakataon, madalas kaming nag-iinuman, nagkukwentuhan. Hindi naman inuman na lasing ha. Yung tsikahan, social drinking at mga tsikahan na lagi na, lalo na mga panahong, ayoko na basta, hindi ko na babanggitin. Basta yung mga panahong yon na naging very close kami. At tapos si Winwin, nanlitit pa niyan. Kaya, noong 2015 na sumali siya sa Binibining Pilipinas, isa kami sa talagang nagro-root for her. Although yung batch na yun talaga naman bongga. Yun yung time ni nanalo tayo ng Miss Universe for the third time with Pia Wurtzbach. And to cut the story short, eto yan. Kasi lately, pagkatapos ng nagkaroon ng presentation sa Boracay, itong Miss Universe Philippines candidates, isa nga sa pinag-usapan na talagang top na pinag-usapan, yung Alon walk niya. Baka ganun talaga si Winwin Marquez doon sa Boracay, doon sa swimsuit swimsuit competition nila. Ngayon, biglang nagsulputan itong mga lumang video, interview kay Mama Rene Salud. Sa mga hindi nakakakilala, isang napakagaling na fashion designer and beauty queen mentor ito at Discover. Actually, si Mama Rene Salud ang nakadiscover kay Melanie Marquez in 1979 kung saan nanalo nga ng pang-ilan na ba? Na Miss International. Basta, siya nakadiscover kay Melanie. Si ang nagpresentang isali si Melanie at nanalo nga sa Binibining Pilipinas at hanggang sa Miss International nanalo ito. So, nung lumaban kasi si Winwin noong 2015, nag-opinion itong si Mama Rene na sinabi niya, hindi mukhang beauty queen itong si Winwin at mas bagay na lang dito ang mag-artista. Kasi nga sabi niya, bilang especially yung pinagdaanan niya mga panahon at lalo pat alam mo namang si Melanie Marquez ay towering at 5'11", naliliitan siya. Para sa kanya, maliit si Winwin para maging beauty queen or sumali sa Miss Universe. O parang ganon. So, yun ang naging panindigan naman ni Mama Rene yun. But that was 2015. So, nung 2017, na muling sumali si Winwin sa Miss World, kung saan nga nakuha niya yung title na Reina Hispano-Americana at nirepresent niya ang Philippines and eventually won the title in 2017 ng Reina Hispano-Americana na first time sa Philippines na kinabog niya ang mga Latina, nga sabi ng mga Bioconero, na napatunayan naman ni Winwin na pwede siyang maging beauty queen with the title. At siguro nagbago na rin yung pagtingin ni Mama Rene dahil nga nag-i-evolve din yung mga ganong pangyayari sa beauty contest. At syempre 2025 na ngayon, mas nag-evolve kasi nga ang mga Miss Universe ngayon pwede nang sumali ang LGBTQ, trans woman, lalo na ang mga mothers, 'di ba? Yung may mga asawa at may mga anak na. And sa kaso ngayon ni Winwin, yun ang kanyang estado, 'di ba? May asawa at anak na rin si Winwin. So nung maglalabasan ito, ang daming bashing. Parang sinasabi, anong masasabi mo ngayon? Itong si Winwin, ganito, ang daming pinatutunayan, parang sampal sa'yo to, ganyan, may mga ganun siya. And ako bilib ako kay Mama Rene Salud kasi parang hinarap niya to. Tapos ang napaka-cool niya, sinabi niya, wag naman kayong ganyan. Oo, pinaninindigan ko, sinabi ko yan nung araw, but that was then, that was 2015 pa, 2025 na ngayon, blah 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 blah, and so on and so forth, na nakakabilib. Kasi nga, for someone like Mama Rene Salud, na vlogger na rin ngayon, at nag-i-enjoy ako manood ng mga vlog episodes nila ni Mother Ricky Reyes, di ba? Hi, Mother! Nag-i-enjoy ako manood sa kanila, lalo na pagbabardagulan sila. That's their way, eh. Yun yung para nila. At saka, nakilala siya sa industriya na ito, na ganun siya, mataray, she speaks her mind, o di ba? And nung nakikita ko at nakakasama ko yan sa ABS-CBN nung sa isang morning show, talagang ganun na siya. And considering ito lang yun, nakakatawa. Kaya ako aliw na aliw dito kay Mama Rene. Kasi, nung nagsisimula pa rin ako sa showbiz,
mga early 80s. Napanood ko siya sa isang pelikulang classic film ng isang national artist natin na Ishmael Bernal. Kasama pa niya doon si Rene Riquestas. Ito yung Salawahan movie with Sandy Andulong, si Miss Rita Gomez, Matronillo, Jay Ilagan, my favorite. Jay Ilagan na totoong Jay Ilagan na, hindi yung taga Batangas na nag-i-emote. Tapos si Dran Revillesa na bata. Tapos aliw na aliw ako doon sa isang eksena niya na fashionista na siya. Tapos yung itsura talaga niya, yung very petite, malandi, mataray. That was 70s. Kung hindi ako nagkakamali, 1977, 78 yun. Isipin mo yun, 78, ganun na itsura niya ngayon, 2025, na ganun pa rin ang itsura mo. Na sobra ka nakaka-inspire, sobra nakakatawa. Kaya nga, nung pinapaliwanag mo yung sarili mo tungkol doon sa naging opinion mo nga dito sa baby natin, or yung ako, close ako dito kay Winwin, naliw ako, in-appreciate ko at in-admire ko kung gaano ka, alam mo yun, pinanday ng panahon, ika nga. Kasi you are an authority. Kumbaga, hindi man ikaw expert sa larangan na yan, pero authority ka. Alam mo yung sinasabi mo. Alam mo yung pinanggagalingan ng sinasabi mo. And yes, ina-appreciate din namin yung pag-acknowledge mo doon na sinabi mo, wag nyo naman kaming pag-awayin ni na Joey Marquez, kaibigan ko yan. Alma Moreno, kaibigan ko yan. Lalo na si Melanie Marquez na ikaw ang nakadiscover, etc. Ang saya lang kasi mararamdaman namin yung sincerity, yung pagiging genuine mo sa mga kaibigan mong ito. And feeling ko naman, mas naiintindihan niya ni Winwin, kasi si Winwin, nakilala ko rin yan na isa yan sa pinakamatalinong artista na lagi kong nakakausap, lagi kong nai-interview, at kitang-kita naman ang ebidensya kung paano niyang nire-represent ang Muntinlupa dito sa ongoing na Miss Universe Philippines 2025. At marami nga nagpupush na baka for the very first time ay magkaroon ng delegate ang Philippines na isang mother na sa Miss Universe contest, na hindi naman malayo at hindi imposible given the talent, the look, the aura, etc. At sabi nga ni Mama Rene, kahit hindi nga ganun katangkad dahil nag-evolve na nga ang mga criteria at ang mga reglamento sa Miss Universe contest, bakit hindi? Diba? And on that note, we only want to extend our congratulations again to Winwin, with all due respect sa mga ibang kalaban niya. Siyempre, manok namin yan, pinupush namin yan. Ang Muntinlupa, ang grupo ng Lux, ang grupo ng mga sumusuporta din sa kanya, ang kanyang pamilya, si Chong Joey, Miss Alma, si Nes, of course, si Michelle din, ang kanyang pinsan, diba, si Melanie Marquez, at ibang iba niyang ang pamilya niya na full support sa isang Winwin Marquez para dito sa bago niyang advocacy, bago niyang adhikain, kaya siya sumali uli. Diba? Kasi wala habi nga niya na talagang nagtumatak sa amin nung nag-usap kami. Wala namang expiration, Papa Ambet, ang pangarap. Diba? Hindi naman nag-expire ang dream. Kasi kahit nga 70, 80 years old ka na, nangangarap ka pa din. And good luck sa'yo! Kami nakasuporta dito sa Unbearable Channel, sa journey mo niyan, sa Miss Universe Philippines. Good luck. Pinagdarasal ka namin. And to Mama Rene, sobra ka naming ina-appreciate. Sobra ka naming ina-admire. We also support you. And keep on, doing the thing na ginagawa nyo ni Mother Ricky Reyes. Ang saya-saya lang. Ang sarap nyo panoorin. Ang lakas makapositive ng vibes. Diba? Positive ang vibes. Magandang araw, magandang umaga. Diyos mabalos. Magandang gabi po sa lahat po ng mga kaibigan natin, mga kapwa Bicolano, kapwa Oragon. Diyos Marina Bangge. Sa aming mga sponsors, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D, ang CIMAS Philippines, ang MWell, Mama Sheikha Barrevilla, Colonel Jundi Mayuga, ang aming mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, at lahat ang mga kamarites namin sa Marites University, mga nagbabasa ng Bulgar, Hataw, Online Chronicle, at itong Unbettable Channel. Subscribe pa po kayo. Maraming thank you sa inyong lahat. Mahal ko kayo.